through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. Hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventist o SDA mga kapatid versus CBC mga kapatid, or ang abbreviation nito ay Church the Body of Christ. So ang ating affirmative dito si Brother Denmar Santiago ng SDA, negative naman si Bishop Danilo Sumayang Jr. mga kapatid ng Church the Body of Christ. Ang pag-uusapan nila ngayon mga kapatid ay patutunayan ko, which is yung ating affirmative, na ang Seventh-day Adventist ang tunay na iglesyang itinayo ni Kristo. Again mga kapatid, ang topic natin ngayong hapon na ito ay patutunayan ng ating affirmative na ang Seventh-day Adventist ang tunay na iglesyang itinayo ni Kristo. So mga kapatid, ang ating setup ng debate, meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross,
At meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauuna si negative, mahuhuli si affirmative mga kapatid. Sa ating rules mga kapatid, nandito sa ating Russia TV standard rules, yung rule number 1 natin, yung ang lahat ng tanong ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Rule number 2, yung close-ended question. Kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago tayo magpaliwanag ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali, oo o hindi, pula or puti, pili muna bago tayo magpaliwanag. At po pwedeng ulitin ng moderator ang kanyang sagot to satisfy yung nagtatanong kung ano talaga yung sagot niya. Rule number 3, yung 10 seconds explanation rule natin. Napaka-importante ito mga kapatid. Kung hindi nyo sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot nyo sa pagpipilian, meron kayong pagkakataon, lagi-lagi ito na magpaliwanag ng 10 seconds at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. So kailangan lang tumawag ng moderator kung gustong gamitin ang karapatan na ito. At walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung ang tanong ay sino, syempre magbibigay kayo ng pangalan. Kung ang tanong ay saan, lalo na saan mababasa, magbibigay kayo ng Bible verse. Pero yung mga sagot na wala, tinatanggap ko pa din yun as a valid answer. Rule number 5, sa limit sa first stand. Sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali. At kung sinasabi ng tinatanong during first cross-examination na moderator, hindi ko pa nilatag yan, or mga ganun na mga kahulugan, ay hindi automatic next question ko yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Either nilatag or hindi inilatag. Rule number 6, parusa sa 2 warning. Ang debater na makakatanggap ng 2 warning sa akin ay may disiplina yan. So, minus 1 minute sa time niya. Rule number 7, isang objection at isang clarification. So, bawat objection o senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection. At isang clarification lang din every question. At no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult about physical appearance mga kapatid. Hindi ko pinapahintulutan magbanggit o panlalait sa physical na anyo gaya ng hugis ng katawan. Hindi rin pinapahintulutan ang mga pagmumura na alam natin. Ngunit ang mga salitang gaya ng demonyo, kulto, sinungaling, mangmang at iba pa ay maaaring gamitin. Rule number 10, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko ay hindi ko papayagang maitanong yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question, pinapahintulutan ko kayong magtanong ng mga sensitibong paksa. Kabilang doon yung mga personal na buhay. Ngunit maaari ding pumili kung sasagutin o hindi ang tanong. Rule number 11, disconnection time limit. Kapag na-disconnect ang isang debater at hindi siya nagre-respond, may maximum na 7 minutes para makabalik. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito. Kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako'y nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito at hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Ang mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakunawaan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Russia Vista, ako po isang Catholic at one of the member ng Templar of Truth at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Po, sumasang-ayon po, Mr. Moderator. At sumasang-ayon din ba ang ating negative? Opo, Mr. Moderator. Okay, yun yung ating kumpirmasyon. So before natin simulan ng ating debate mga kapatid, gusto ko muna silang magpakilala sa ating audience at baka pwede nyo ding ikwento paano ba nagsimula ang pag-uusap na ito at paano tinanggap din ng ating negative. So unahin natin ang ating affirmative. Pakilala ka kapatid. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Muli po ang inyo pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago. Isa pong ordinaryong kaanib ng Seventh-day Adventist Church, ang nalabing iglesia sa mga huling araw na ito. Kaya naman mga kapatid, ay ating inanyayahan si Bishop dahil nakita natin yung kanyang mabangis na pagtutol na ang Roman Catholic Church ang tunay na iglesia, no? Kay Eugene Gapo, no? At siya'y nanaig, no? Kaya kino-congrats sa atin si Bishop doon.
Manapa, mga kapatid, kung hindi pala ang Roman Catholic Church ang tunay na iglesia, ipakikilala natin ngayong hapong ito, kay Bishop Danilo na ang tunay na iglesia ay hindi ang Roman Catholic Church o hindi yung kanyang kinaaniban, kundi yung iglesyang nasa Biblia. Yan, yung iglesia na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Na yan nga ay ang Adventist Church, mga kapatid, na ating itatayo ngayong hapong ito. Kaya po, naway pagpapala po ang inyong masumpungan sa debating ito at ang lahat ng kapurihan ay sa Diyos lamang, mga kapatid. Dako din tayo sa ating negative pakilala ka, Bishop. Maraming salamat, Bro Rasya, sa ating moderator ngayon sa debating ito. Marami ring salamat sa ating maging katunggali ngayon, no? Na si Bro Denmar Santiago. Naganap ang debating ito kasi inanyayahan niya ako na makipagdiskusyon. Patutunayan niya raw na ang tunay na iglesia na itinayo ng Panginoon Kristo ay ang Seventh-day Adventist Church. Yan ay tututulan ko naman sa hapong ito. Ako po muli si Bishop Danilo Sumayang Jr. ng Church The Body of Christ. Maraming salamat po. So mga kapatid, simulan na natin ang ating debate. Pero bago yan, please share yung ating live streaming ngayon or mag-tag kayo ng mga friends, mga kapatid, para mas madami pang makapanood ng mga ganitong pag-uusap. So you can simply, mga kapatid, comment at highlights kung meron kayong ganyan. Dapat naka-hype, meron siyang parang naka-suggest. At yung ating at followers kung meron kayong ganyan na sa inyong Facebook. So automatic na yan, mga kapatid, na magtatag yung inyong mga friends. So simulan na natin ang ating debate at again, ang topic natin ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na ang Seventh-day Adventist, ang tunay na iglesyang itinayo ni Kristo. Denmar Santiago ng SDA. 10 minutes, bro. Nakikita ko na yung iyong presentation. Ayan. Your time start now, bro. Okay, ayan. Sa unang pagkakataon, mga kapatid, ay ating makakausap ang isang obispo o matatawag natin bishop or patriarch ng Church of the Body of Christ, si Bishop Danilo, no? Kaya naman, ang inyong pong lingkod ay talagang nagsaliksik, no? Dahil ating nakita kung paano pinatumba ni Bishop yung kanyang kausap na Katoliko, no? At tayo'y humanga dahil dati tayong Katoliko, no? Kaya atin namang patutunayan at ating ibabahagi na ang pag-aaral natin kung bakit tayo umalis sa Romano Katoliko at tayo'y lumipat dito sa Seventh-day Adventist, no? At ang isa sa dahilan na yon, ang tunay na iglesia na ipinakikilala ng Biblia ay ang Seventh-day Adventist, no? Kaya dito, ang ating paksa ay patutunayan ko na ang Seventh-day Adventist Church ay itinayo ni Kristo. Kaya naman, ang ating pinakapatnugot na talata, mababasa sa Mateo 16:18. And I tell you that you are Peter. Yan, yung paborito nilang verse, no? And on this rock, I will build my church, and the gates of Hades will not prevail against it. Ngayon, mga kapatid, bagaman wala tayong mababasang pangalan dito, mapapansin ho natin ang isang konteksto, no? Yung sinasabi diyang okodomeo ego ho ecclesia, no? Yan, yung nakapula po dyan. Ang basa ho dyan ay okodomeo ego ho ecclesia. Na ang ibig sabihin, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, according kay Thayer sa Strong's New Testament 3618, okodomeo is metaphorically, contextually equivalent to restore, to rebuild, to repair,
Sa madaling salita, mga kapatid, yung iglesyang itinayo ni Kristo ay matagal nang nakatayo. No. Kaya ito yung ating poste. Unang poste sa debating ito na kung hindi magigiba ni Bishop Danilo ang unang poste, hindi siya tatayo ng oposisyon sa ating debating ito. Hindi rin siya mananaig sa argumento dito sa ating debate. Ngayon, ang sabi dito, to rebuild and to restore. Dito naman sa English Dictionary, ano ba ang ibig sabihin ng I will build? No? Sa dictionary, mga kapatid, sa Britannica Encyclopedia, ang sabi diyan, no? To build unto something, or build something unto something. To add a structure that already exists. No, kumbaga, i-develop lamang or magdaragdag sa matagal nang nakatayo that already exists. Bakit? Kasi mga kapatid, ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ay mababasa natin sa Amos 9. Ang talata ay 11. Ang sabi diyan, sa araw na yaon ay ibabangon ko ang tabernakulin ni David na nabuwal at tatakpan ko mga sira na iyon. Ibabangon ko ang guho niyaon at aking itatayo na gaya ng mga araw ng una. Nabuwal, mga kapatid, ang iglesia na nooy sinasampalatayanan ng ating mga ninuno. Anong iglesia yon? Base dito sa Gawa 7:38, ang sabi diyan, ito'y yaong naroroon sa iglesia sa ilang, nakasama ang ating mga magulang, no? Sa bundok ng Sinai, na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Sa madali yung salita, may iglesia na po sa ilang, no? Kaya itong itinayo ng ating Panginoong Kristo na buwal lamang, kaya itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ano ang sabi ng diksyonaryo? To restore, to rebuild, to repair. Hindi itatayo pa lang, kundi itinayo lang dahil gumuho, dahil natumba, dahil bumagsak. Kaya dito'y maliwanag, no, na ang ating Panginoong Kristo wala siyang intensyon na magtayo, kundi ang kanyang intensyon is to rebuild the church. Ngayon, ang tanong natin, sino ang nagpatuloy? Sino ang nagpatuloy ng iglesyang ito? Yan. Sino ngayon ang nagpatuloy ng iglesyang ito? Okay. Yan. Ang sabi dito, mga kapatid, ay nagsitanggap ng mga aral na buhay sa atin. Ano ba yung mga aral na yon? Ito po, mga kapatid, Ezekiel 44, 23 hanggang 24. Ano ang aral ng tunay na iglesia na ipinagpatuloy? No? Ito ay galing sa iglesia sa ilang, ibinigay sa atin. Ano ibinigay sa atin ng iglesia sa ilang? Ezekiel 44, 23 hanggang 24. At kanilang ituturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng marumi at ng malinis. So, meron silang daladalang dietary law. Hindi sila kumakain ng marumi, no? At meron silang distinction ng sa pagkain, no? Kung alin ang malinis at marumi. At kanilang iingatan ng aking mga kautusan at kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. Kanino ho natupad yan? Ay walang iba kundi sa aming mga Seventh-day Adventist. No? Kasi yung kay Bishop Danilo, mga kapatid, sila'y kabilang din sa nangingilin ng linggo. At itong pangingilin ng linggo
ay ito ay inimbento. No? Inimbento ng Roman Catholic Church. No? Ito, tingnan nyo ninyo yung ating referensya. Nagpapatunay na ang Seventh-day Adventist ang tumatayo sa katotohanan dahil kami nga ho ang sumusunod sa utos ng Diyos. No? Ito, tingnan po ninyo. Ito yung ating referensya. No? Kita ba yung aking screen? Okay. Ito yung ating referensya, mga kapatid. Ano? Wait lang. Okay, ito. Ayon sa mga Katoliko, ang sabi dito ni Peter, thank you, ni Peter R. Kramer, The Catholic Extension Magazine, under the blessing of Pope Pius XI. We also say that all Protestants, the Seventh-day Adventists, are the only group that reason correctly and are consistent with their teachings. Bakit? Kasi yung mga Protestant churches daw, they demand the observance of Sunday, which is there is nothing in the Bible. Wala naman po pala sa Biblia yung kanilang pangingili ng linggo. Kaya kung ang isang iglesia nangingili ng linggo, hindi Sabado, iyan ho ay hindi tunay na iglesia. No? Ano pa? O, kita ho ninyo. Ito yung sinasabi natin, no, na ebidensya natin na nagpapatunay na ang Papa sa Roma ang siyang nagbago ng kautusan na sinusunod ngayon ng mga Protestante. Ito ho, tingnan ninyo ha. Ito. Dito sa Clericum Institutione, no? Bible Students Sourcebook, entry 1765. Sabi diyan, Sylvester the Pope, first among the Romans, ordered the rest of the Sabbath would be better be transferred to the Lord's Day. Sino ho ang nagpalit ng Sabbath from Saturday to Sunday? Ang mga Katoliko. Kaya ang tunay na iglesia, ayon ho sa Biblia, sila'y nagmana o tumanggap ng aral na buhay galing sa iglesia sa ilang, Gawa 7:38. At ano yung mga aral na yon? Base dito sa... Okay, thank you. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative. Ako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Bishop Danilo, 7 minutes, your time start. Maraming salamat, Mr. Moderator. Unang katanungan, kapatid na Diman. Yes po. Kailan talaga naitayo ang Seventh-day Adventist Church? Kailan po naitayo? Naitayo po sa lumang tipan pa. Dahil ang salitang seventh day, yan ho ay ikapitong araw, tumutukoy sa ikapitong araw, Adventist, naghihintay sa pagdating ng Panginoon. No? Kaya ang mga Israelita, mga Adventist din, dahil naghihintay sila sa pagparito ni Kristo o yung pagdating ng kanilang Mesias. Next question. Okay, salamat. Sunod na tanong. Yung binabanggit ni Jesus sa Matthew 16:18 na ginamit mo kanina, ano ang nabasa mo doon? I will build o I will rebuild? Okay, ang mababasa po doon ay I will rebuild. Rebuild. Kasi ho, okodomeo. Okodomeo ego ho iglesia. Pagka sinabing okodomeo, yun ho ay to restore, to rebuild, to repair. Unless makapagpakita kayo din ng Greek dictionary na tutol doon sa ating tinatayo. Okay. So, unless makapagbigay ng diksyonaryo, mayroon akong Bible dictionary dito, bro, Vines. Ang nakalagay dito, oikodomeo, it means to build. Tinatanggap mo ba na ang oikodomeo to build o to rebuild? Okay, hindi ko po tinatanggap yung build.
Dahil ang nasa aking presentation ay Okodomeo is to rebuild. No, yan po kasing binds, no? Yan po ay hindi naman po yan Greek commentary, kundi yan ho ay personal commentary ng author. Hindi ho galing talaga sa pinaka-lexicon. Next question. Okay. Next question. Ayon dito sa Bible, English-Greek. Mayroon akong English-Greek na Bible. Ayon dito, ang nakalagay dito sa English, I will build yung sinasabi dito. Tama ba ito o mali? Okay, clarify, Mr. Moderator. Time stop muna, clarification. Pero depende yan sa kabilang panig kung ika-clarify. Yes. Proceed. Meron din ako ditong Greek and English Bible. So, gusto ko lang malaman para kami magkatugma, sino ang author ng kanyang Bible? Okay. Ika-clarify mo ba, bro Danilo? Hindi na, Okay. Bro Rasya. Proceed. Ipasagot yung tanong ko. Proceed pa din sa tanong. Yun lang, bro Denmar. Tama ba daw yung English-Greek Bible ba yun, bro Danilo, no? Okay, 10 seconds. 10 seconds. Hindi ko ho sasagutin yung isang bagay na hindi pa naka-clarify sa akin, no? Kasi baka kung Next anong question. dictionary yan eh. Okay. Sunod na tanong. Ayon sa King James Bible, na ang nakalagay doon, I will build. Mali ba yun o tama? Mali po. Mali. No? Bakit? Kasi ang nasa Greek nga po, sa Greek interliner ni Thayers, no, ay to rebuild. No, sabi nga doon, metaphorically, contextually, rebuild. Ibig sabihin yung konteksto po, Bishop, ay rebuild, hindi build. No? So, kumukuha sila. Next question. Okay. Sunod na tanong. Ay, doon pa rin. Mag-premise muna ako. Basahin ko dito sa 16:18 ng Mateo. Kago de soy lego o teso e Petros kay ipitauti te Petra oikodomiso. Ang nakalagay dito, oikodomiso. In English, I will build. Tinatanggap mo ito o hindi? Hindi po. Kasi nakasulat po sa akin, Okodomeo. Hindi po Okodomeso. Kasi tunog Japanese eh. Okodomeo po yan, Bishop. Yung Okodomeo, maliwanag o kay Thayers, metaphorically, contextually, to repair, to restore, to rebuild. Next question. Context po. Context. Okay. Sunod na tanong. Sabi mo kanina, ang iglesia ay nabuwal. Tanong, nagkamali ba ang Panginoong Hesukristo nang sinabi niya na even the gates of Hades cannot prevail it? Nagkamali ba ang Panginoong Hesukristo o hindi? Tama Ay hindi po nagkamali ang Panginoon Kristo. Kayo po ang nagkamali. No? Kaya nga po itinayo ni Kristo kasi nabuwal nung nakaraan, pero yung kanyang itatayo itong muli, hindi na ito mapapanaigan ng Hades. No? Yung tinutukoy niya ay hindi pang nakaraan, kundi pang hinaharap na pangako. Yun po ang tinutukoy ng Panginoong Kristo. Okay. Sunod na tanong. Sabi mo na ang iglesia ay hindi nangili ng linggo. Nang si Pablo at ang mga followers ay nagkatipon ng unang araw ng sanglinggo, sila ba ay nagkamali? Oo o hindi? 10 seconds. Okay. Yung pagkakatipon na yon ay iba sa araw ng pangilin. No? Pwede tayo magkatipon kahit anong araw, pero isa lang ang pangilin, Sabado. Next question. Last 1 Okay. minute. Ngayon, nangingilin kayo ng Sabat. Tanong, ano ba ang gawain ng Sabat? May trabaho o wala? Wala. Exodus 20, chapter 10. Hindi maaaring
magtrabaho sa araw ng Sabat, no? Yan, maliwanag po ang turo ng Biblia diyan o yung instruction ng Panginoon doon sa kanyang bayan. Okay, next question. Next question. Sunod na tanong. Sabi mo walang trabaho. Totoo ba na hindi pwede magsaing sa araw ng Sabat? Totoo o hindi? Ay, totoo po na hindi pwede magsaing dahil sa panahon nila Moses, may binabagsak na mana. Pero sa ating panahon, pwede na. Oh. Kasi hindi ho maituturing na trabaho pagsasaing dahil may rice cooker na ngayon. Okay, next question. Of course. Sunod na tanong. Saan mababasa sa Biblia Time na, time na. noon Time hindi na, pwede, time Sayang. ngayon Time pwede na, na? time na, time Saan na. mababasa sa Biblia yan? Time na po, time na po. So, dyan nagtatapos ang ating first na pagtatanong ng negative sa affirmative. So, dako tayo mga kapatid sa ating presentation ng negative. Pero bago yan, shoutout muna kay Rinaldo Romo. Sabi niya magandang kausap si Bishop, hindi barumbado katulad ng mga member ni Soriano. Shoutout din kay Edgar Mandresa, good PM mga kapatid. Kay Jurina Kosang Ansang, kay Gisrel Dagkuok. Shoutout din kay Tumi Gidel, kay Sherlyn Sumayang, ayan, kay Ruth Sumayang, shoutout din sa kanya, kay Gabino Mendoza, obispo na yung pinalagan ni Denmara, shoutout din kay Regel Toledo, at kay Jean Ava Tanhay, magandang tema to, sabi niya. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito. Bishop Danilo, 10 minutes para sa pagiging negative, your time start na. Okay. Maraming salamat, Bro Rasya, at sa aking katunggali na si Bro Dinmar. Sa hapong ito, tututulan ko ang ipinatayo ni Bro Dinmar na ang tunay na iglesia ay ang Seventh-day Adventist. Kanina tinatanong ko siya kung ano ang nakasulat doon sa Mateo 16:18. Ang sagot niya, maliwanag pa sa sikat ng araw, ay to rebuild, yung sinasabi niya, no? Binabasa ko, lagi ko binabasa kahit saang mga paglimbag, no? Sa King James, Amplified, American Standard, International na mga paglimbag. Lahat na babasa ko ay I will build yung nakalagay. Tapos tinanong ko kanina si Bro Dinmar, tama ba ito o mali? Sabi niya mali. Ibig sabihin nagkamali na ngayon ang Biblia. Pumupunta siya doon sa salitang Grego na oikodomiso. May Grego ako rito eh. Ang nakalagay dito, kung basahin natin, Matthew 16:18 sa Grego, oikodomiso yung nakalagay dito. Hindi oikodomio. Yung nakalagay, oikodomiso. It means, in English, I will build. Hindi naman sinabi dito na I will rebuild. No? Hindi sinabi dito na I will rebuild. Ngayon, tinutulan niya lahat ng mga ebidensya ko dito, kahit anong pagkalimbag sa Biblia, ay laging mali. Kasi lahat ng mga Biblia, yung Biblia ko dito, napakaraming Biblia ko rito eh. Ang nakalagay talaga, I will build. Alam ng mga yan, ng mga ibang sekta yan. Lahat ng nagbabasa ng Biblia, alam yan. Ang nakalagay doon, I will build my church. Binago ni Bro Dinmar. Sabi niya, I will rebuild. No? Walang ganun, walang nakasulat sa Biblia na I will rebel. No? Kaya maling-mali yung niloloko lang tayo nito ni Bro Dinmar. Kaya't mga kapatid, magbasa kayo ng Biblia nang hindi kayo maluloko. Ang napakasakit niyan, kapwa natin Pilipino, niloloko tayo ng kapwa natin Pilipino. Maliwanag pa sa sikat ng araw na yung mababasa natin, I will build, kahit saang paglimbag sa English yan, ginawa niyang I will rebuild. No?
Kaya magbasa kayo mga kapatid. Hindi pwedeng makinig lang kayo. Magbasa kayo ng Biblia nang kayo naman ang makaalam kung ano talaga ang nakasulat. Ibinago ni Bro Dinmar, no? Na sabi niya, I will build. Maling-mali talaga. So, ibig sabihin, o sa makatwid, ang ipinatayo ni Bro Dinmar na paksa ay nagsimula siya sa kanyang imahinasyon na mali, kapatid. No? Mali talaga. Pag sinasabi nating mali, yung formula mo ay mali. Wala ka talagang answer niya na tama. Mali talaga yan. No? So kaya, ang Seventh-day Adventist talagang napakalayo sa Biblia. Bakit? Bakit ko sinasabi? Sabi niya, ang mga ano ay nangili ng Sabat. Ang iglesia daw ay nangili ng Sabat. No? Tinatanong ko siya kanina na nagkatipon siya, no? Ang mga followers at ang Apostol Pablo sa unang araw ng sanglinggo, ibig sabihin linggo, unang araw ng sanglinggo, nagkatipon sila. Tinanong ko kung nagkamali ba na sila nagkatipon sa unang araw ng sanglinggo. Biglang nagtinsikan, ayaw niyang sagutin ng maayos, no? Kasi may mababasa talaga niya na nagkatipon ang mga followers ng unang araw ng sanglinggo. Sabi niya, wala sa Biblia yan. Maraming mabasa sa Biblia na nagkatipon ang mga alagad ng Panginoon, no? Yung mga apostol, sila ay nagkatipon sa unang araw ng sanglinggo. Maraming mababasa tayo yan. Gawa 20 versikulo 7. May nabasa tayo niyan na linggo, mga kapatid, no? Ngayon, sabi niya kanina, bigyan mo ako, bigyan mo ako ng tubig. Sabi, tubig. Sabi niya kanina na matagal na daw naitayo ang iglesia ng Panginoon. Tinanong ko siya kung kailan, sabi niya, sa lumang tipan. Ngayon, nagkabali ba ang ating Panginoong Jesucristo na sabi niya, I will build my church? Sa Matthew 16:18, doon sa bagong tipan na nangyari yan. Ha? Sabi niya, doon daw nakatayo na sa lumang tipan. Sino namang Panginoon ang nagtayo doon? Sa lumang tipan. Dito sa bagong tipan, mababasa natin na I will build my church. At itong iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, ipinangaral ho ng apostol na si Apostol Pablo. Ano ang ipinangaral niya? Kung babasahin natin sa Efeso 1:22-23, ang iglesia ang siyang katawan ni Kristo. Hindi naman mababasa doon, hindi nangaral si Apostol Pablo o ang mga apostol. Sino ang mga apostol na nakilala ninyo? Lahat ng mga apostol na kilala ninyo. Walang isa na nagsasabi na ang iglesia ay Seventh-day Adventist Church. Sabi niya kanina, Adventist daw. Nag-aantay ng pagbabalik ng Panginoong Hesus. Yung salitang Seventh-day Adventist, mga kapatid, or Iglesia Adventista del Septimo Dia. Ang ibig sabihin, no, Iglesia Adventista, yung Iglesia, yung followers ng Panginoon. Adventista, nag-aantay, yung Adventist, nag-aantay. Del Septimo Dia. Ano ba yung Del Septimo Dia? Ikapitong araw. Nag-aantay sa ikapitong araw. Ang iglesia na yan ay hindi nag-aantay sa ating Panginoong Hesukristo. Yung inaantay nila, ang ikapitong araw. Iglesia Adventista del Septimo Dia or Seventh-day Adventist Church. No? Hindi, walang Panginoon dyan. Ang inaantay nila, yung ikapitong araw, tingnan nyo, inaantayan. Pagdating ng unang araw ng sanglinggo, inaantay nila ikapitong araw.
Hindi sila nag-antay ng Panginoon, kundi ang inaantay nila ay ang ikapitong araw. Yun talaga ang meaning ng Iglesia Adventista del Septimo Día o Seventh-day Adventist Church, mga kapatid. Ngayon, dagdagan natin. Sino ba talaga ang apostol na nangangaral na ang Iglesia ay Seventh-day Adventist? No? Ni isang talata sa Biblia. Ang Biblia, binilang ko kung ilang talata yan. Mayroong 31,102 na talata ang Biblia. At mayroong kapitulo na 1,989 na chapter. Hindi makapagbigay si Denmark ng kahit isang kapitulo, isang bersikulo na mababasa natin Seventh-day Adventist Church. Walang ganon sa Biblia. Yun talaga ang totoo. Walang mabasa yan sa Biblia. Okay. Ngayon, ano pa ang sabi niya kanina? Mga kapatid, no, dagdagan natin. Sabi niya, ginamit niya doon ang Amos 9:34, Amos 9:14, na itatayo ko ang aking tabernakulo. Ano ba yung tabernakulo? Iglesia ba yon? Yung tabernakulo? Yung tabernakulo, hindi ho iglesia yon. Kasi yung iglesia, tao. Yung tabernakulo, hindi. No? Ginagamit niya Amos 9:14. Kinasangkapan niya sa pagpapatutuo niya. Mga kapatid, maliwanag pa sa sikat ng araw na ang pagpatutuo ni Bro Dinmar sa hapong ito ay napakalayo talaga sa Biblia, mga kapatid. No? Unang-una, niloloko tayo doon sa salitang oikodomio. Yung nakalagay dito sa Matthew 16:18, oikodomiso. Yun nakalagay. Okay, so maraming salamat. Tapos mga kapatid, ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng SDA, your time start now. 7 minutes. Okay. First question, Pastor. May mababasa ba tayo sa Biblia, letra por letra, verbatim, mababasa at nakasulat sa lahat ng translation at ng Biblia na hawak mo na ipangilin ang araw ng linggo? Kasi yan ang pinagpipilitan mo eh. Sige nga, pakihanap at pakisabi sa amin sa ang chapter and verse. Mr. Moderator, 10 seconds. Hindi ho pangilin ng linggo ang paksa namin, Mr. Moderator, kaya hindi ko sagutin ang tanong niya. Napakalayo sa paksa. Okay. Uulitin ko yung tanong. Ayon doon sa ginagamit mo sa aklat ng mga gawa, yung pagkakatipon, ini-insert mo na hindi dapat mangilin ng Sabado, kundi mangilin ng linggo. Kaya tanong ko sa iyo, saan mababasa verbatim na ipangilin ang linggo? May mababasa ba o wala? Mr. Moderator, another 10 seconds. Proceed sa 10 seconds. Hindi ho pangilin ng linggo ang aming paksa. Si Bro Dinmar ay umiiwas sa paksa na kanyang ipinatayo. Next question. Okay. Tatanong ako ulit. Okay. Ayon doon sa iyong inilalatag kanina na pagkakatipo ng mga apostol sa unang araw, tanong ko sa iyo, ang mga apostol din ba ay nangatipon sa araw ng Sabat ayon sa aklat ng gawa mismo na yung pinagbabatayan? Yes or no? Mr. Moderator, hindi ko inilatag na ang mga apostol ay ng ngilin ng Sabat. Hindi ko inilatag yan. Okay, so Kaya automatic. hindi siya pwede magtanong yan. Okay, automatic next question yan. Hindi daw niya nilatag yan. Okay. Iwanan na kita dyan. Okay. Dito tayo. Punta tayo sa Mateo 16:18. Marunong po ba kayong mag-parsing sa Greek, Bishop? Yes or no? Nakapagbasa lang ho, Mr.
Denmar, nakapagbasa lang ho. Konti. Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Affirmative. Categorical po yung simple question ko kay Bishop. Marunong po ba si Bishop mag-parsing sa Greek? Okay, so I think yung gusto mong pagpipilian yung marunong Yes or no? Hindi, or yes or no. Mhm. Bishop Danilo, meron ka bang counter objection doon or pipili? Opo, meron. Another 10 seconds, Mr. Okay. Moderator. Okay, no? judgment dito 10 seconds, proceed. Okay. Nakapagbasa lang ako ng kunti sa Greek, no? Hindi ako masyado marunong sa Greek talaga, pero nakapagbasa ako ng Next salitang question. Grego. Okay, so sabi nyo, hindi ho kayo masyadong marunong sa Greek for the record. Okay, Bishop. Ang salitang okodomeo dito sa talata o okodomesu. Sundan kita dyan sa okodomesu. Yung salitang okodomesu, yan ho ay singular, active, future, and wait lang ha. Wait lang. Okay ha, wait lang ha. Wait lang. Yan ho ay future active indicative person. Ngayon, alam niyo po ba yung semantics nung verse na sinasabi ninyo about sa okodomesu? Alam niyo po ba o hindi? Okay. Alam, ang salitang Okay. ang salitang oikodomiso, ang limbag sa English, I will build. Sunod na tanong. Okay. Bishop, hindi ko tinatanong yung translation. Ang tanong ko, aware po ba kayo sa semantics ng okodomesu? Hindi translation. Semantics. Aware po ba kayo? Yes or no? Mr. Moderator, no? 10 seconds. Proceed sa 10 seconds. Okay. Okay. Nagsabi kasi yan ng semantics, Mr. Moderator, no? Tinatanggap ko na hindi ako masyado marunong sa English, sa ibang mga lingwahe, no? Next question, 10 seconds. Okay, next question. Okay, iwan na kita dyan na Bishop. Ngayon, Bishop, dito sa punta natin si Amos, no? Si Amos, tinatanggap mo ba na yung salita dyan na itatayo muli ang tolda na sa LXX Greek Septuagint ay okodomesu? Tinatanggap mo ba yan? Yes or no? Tinatanggap, Mr. Denmar, no? Yung tolda na itatayo ay hindi ho iglesia yon, kasi yung iglesia hindi naman tolda, no? Yung tolda, in other terms, sa Cebuano, balong-balong, tolda. In other terms, tabernakulo. Hindi ho iglesia ang nakalagay doon sa Amos 9:14. So ibig sabihin, Bishop, walang tabernakulo sa inyong church. Yes or no? Mr. Moderator, no? Kasi naputol sa hindi ko marinig. Sige, paulit na lang. Okay. Ulitin ko. Time stop yan. Ulitin ko. Sa Biblia ba, Pastor, pagka sinabing iglesia or church, may tabernacle and altar ba? Yes or no? Wala. Kasi yung church, galing ho sa Greek yon na ecclesia, na ibig sabihin ay mga tao na tinawag ng ating Panginoong Hesus. Kaya hindi building ho yon na may mga materials na building, may bubong, may hindi ho yon ang ibig sabihin ng church. Okay, next question. Ano ba ang ibig 7 sabihin? minutes time. Okay, so Okay. dyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng Sayang. ating debate.
So dako tayo mga kapatid sa ating rebuttal, pero bago yan, shoutout na kay Kit Pat. Sabi niya, yan na, banat ng banat ka kasi Bishop, pag tinatanong ka na, wala kang maisagot. Shoutout kay Rinaldo Cudugromo, ayaw po pagbuot-buot Bishop sa meaning sa among pangalan ng iglesia. Shoutout din kay Rinaldo Rumo, magandang kausap si Bishop, hindi barumbado. Ito yung kanina. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa rebuttal ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng SDA, nakikita ko na yung screen mo, bro. Time start now. Ito po mga kapatid, no, sabi nga natin, ang Okodomeo ay active, first person, indicative, and future. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin mga kapatid, pagka pinaparsing po natin ang talata, iniisa-isa natin yung pagkakagamit ng lexicon. No? Yan. So, paano ba natin ipaparsing ito? Yung nuisance semantics, yung semantics po kasi, ito, no? Ating pag-aralan, no, mga kapatid, bilang karagdagan ninyo, no? Ano ba yung itinatanong natin kay Bishop? Brother Denmar, ano ba yung sinasabi mong semantics? At ano ang connect? Excuse me. Ano ang connect? Nung sinasabi mong semantics dito sa commentary ni Thayers, no? Na ang sabi ni Thayers, metaphorically equivalent to restore, to rebuild, or to repair. O yan ha. Aminado si Bishop, hindi niya alam yan. So, ang semantics, ito ay branch ng linguistic kung saan pinag-aaralan mga kapatid. Yung implication, yung concept, yung lexicon, at yung definition ng isang salita. Halimbawa, itong Okodomeso. Kasi hindi lamang po build. Ayan o, nakikita nyo naman, no? Ano-ano ang mga kahulugan ng Okodomeso? Di ba? Ayan o, Strong Concordance 4278. Okodomeso, to build, to erect, to build up, to encourage, to strengthen, to edify, to rebuild, to restore. Ang gusto ni Pastor, limitahan tayo doon sa salitang build. No? Somewhat, ano sabi ni Thayers? Ang sabi ni Thayers, metaphorically, contextually, equivalent to restore, to rebuild, to repair. Ibig sabihin, nung banggitin ng Panginoong Hesukristo, ang Okodomeso, ito'y nangangahulugan by context na to rebuild. Oh. Yun ho ang ibig sabihin talaga noon. Oh. Hindi ho yung build. Oh. Kaya kailangan mapatunayan ni Bishop na para mananalo siya sa debating ito na yung context ng talata is to build, hindi to rebuild. No? Dagdagan pa natin. Oh? Base dito sa Hosea 14:1. Ang sabi diyan, ito yung konteksto ng Mateo 16:18 eh. O Israel, manumbalik ka sa Panginoon mong Diyos, sapagkat ikay nabuwal dahil sa iyong kasamaan. O nabuwal, Bishop, no? Nawala yung aking presentation. Wait lang ha. Okay, wait lang. Wala yung aking presentation. Okay. Wait lang ha, nawala yung aking presentation. Okay. Ayan. Ay, hindi pala ito. Ito pala. Okay. So, nabuwal, mga kapatid, yung iglesia, no? So, yung iglesia sa ilang, yung Gawa 7:38, ay hindi pa po nasasagot ni Bishop yung Gawa 7:38, no? Ito po, pakita natin sa ating screen yung Okodomeo. Hindi tayo pwede limitahan ni Bishop kasi by context, paano ginamit ng Panginoong Kristo yung salitang Okodomeso, no? Yung Okodomeo. Ito
Ito, nasa screen natin, mga kapatid, kung titignan po ninyo, ayan, no? To rebuild, to restore, to repair, no? At meron pa tayong tatlong referensya nagpapatunay niyan. Una, itong spiritual things that you need to know before you die, page 15. He is the only authority sent by God to rebuild the church. To rebuild, no? Isa pa, ano sabi dito? In other words, the church where we get together and associate to worship to God must be the church that built that time our Lord Jesus Christ rebuild it, no? Ayan. So mga kapatid, matututulan po kaya ba ito ni Pastor? No? Greek English Dictionary of the New Testament, 1993. Ayan ha. Kaya nga tinatanong ko siya kanina, ano yung Greek and English Dictionary mo? Kasi meron din ako eh. Ayan to rebuild, to restore. Di ba meron ako? Hindi mo kaya sagutin kasi pag sinagot mo, ay mahuhuli ka. Dahil dun sa Greek Dictionary na ating binasa, mayroong to rebuild and to restore. Ngayon, sagutin natin yung kanyang sinasabi. Ang mga apostol daw ay nagkatipon sa unang araw ng Sanlinggo. Yung pagkakatipon, mga kapatid, ay hindi po pangilin. Tandaan natin, ang aral na ibinigay sa atin mula sa Iglesia sa Ilang sa Gawa 7:38, no? 7:38 ng Gawa, no? Yung Iglesia sa Ilang tumanggap ng aral na buhay upang ibigay sa atin. Ano yung aral na yan? Ito nga, yung Ezekiel 44:23 hanggang 24. Yung Dietary Law, yung Ten Commandments at Observance of the Sabbath. No, yung pangingilin. Iba yung pagkakatipon sa pangingilin. Pwede kayo magkatipon, no? Pwede kayo magkatipon na kahit anong araw, pero ang pangilin hindi, isa lang, no? Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng pangilin? Okay. Pag sinabi nating pangilin, mga kapatid, okay, 6 na araw na gagawa datapot sa 7th araw ay Sabat na takdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong. Levitico 23:3. Tanong, ang linggo ba ay banal? Never tayo makakabasa na ang linggo ay banal. Kaya ang salitang pangilin, according sa Levitico 23:3, ay banal na pagpupulong. Never naging banal ang linggo. No? Kundi ang Sabado, hindi Domingo. No? Ayan. Siguro nakakaintindihan tayo sa Bisaya, no? Hindi Domingo, kundi Sabado. Ha? Ano pa tatak ng bayan ng Diyos? Ezekiel chapter 20 verse 12. Sabi diyan, bukod dito'y ibinigay ko naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang makilala nila ako na ako ang Panginoon na nagpapagiging banal sa kanila. Yan. Ang tanda po sa iglesia, no, na ibinigay ng Panginoong Diyos, sabi dito, ibinigay ko sa kanila, no, ang aking mga Sabat. Kaya kapag hindi nangingilin ng Sabat, ang isang relihiyon o ang isang church, hindi yan tunay na iglesia. No? Yan. Ngayon, binabanatan niya itong pangalan namin. Okay. Ito, Bishop, no? Ang pangalan namin ay nanggaling dito sa Juan 7. Juan 7:17. Ganito sabi ng Juan 7:17. Ito sabi, kung ang sino mang tao'y nagsisiibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. So ang pangalang Seventh-day Adventist, ang sabi dito, makikilala nyo sa turo. Ano ba turo namin? Seventh day? Yung pangingilin ng Sabat, nasa Bible po ba? Yes. So sa madaling salita, ito'y turo na galing sa Diyos. Ano pa? Adventum. Titus chapter 2 verse 13 sa Latin version, Adventum. Ang ibig sabihin, no, ay naghihintay, mapalad na naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Dalawang salita na pinagsama
Dahil ang katuruan ng Bible, ano sabi? 1:7-17, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos. Hindi ho makikilala sa pangalan. Ang sabi ng Biblia, makikilala nyo sa turo. Kaya nga kanina ko pa nga ho binabanggit na yung turo ng iglesia sa ilang ay siya ring turo ng iglesia sa bagong tipan. Yung iglesia sa ilang, no? Ito na sa Apokalipsis 12. Apokalipsis 12, no? Yung nalabi diyan, na nalabi sa kanyang binhi, Apokalipsis 12:17, natutupad yan sa Seventh-day Adventist. No, yung nalabing binhi ng iglesia na sa matandang tipan na yung Seventh-day Adventist. No, the remnant of her seed, sabi dito sa Revelation 12:17. Okay, so dako tayo mga kapatid Okay. sa second cross ng ating negative sa affirmative. Bishop Danilo, 7 minutes. Your time start now. Okay, salamat Mr. Moderator. Unang katanungan, Bro Dinmar. Sabi mo, makilala ang iglesia sa turo. Ngayon, tanong, Yeah. si Apostol Pablo ay gumagawa sila ng banal na hapunan. Sabi niya dito na ito'y natanggap niya sa 23 ng unang Korinto 11. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Ngayon, si Pablo ay mayroon ba kayong banal na hapunan? Wala po kaming Lord Supper, breaking of the bread, meron. Okay. Next question. Pagputol-putol, next question. Pagputol-putol ng tinapay, meron o wala? Meron, breaking of the bread, hindi Lord Supper. Kasi yung Lord Supper, yan ho ay sa Jew. Yung breaking of the bread ay sa Gentile po yan. Next question. Okay. Anong araw ninyo ginanap ito o ginawa ito? Ang pagputol-putol ng tinapay. Anong araw? Ay sa araw ho ng Sabat. Oo, ginagawa namin kasi yung araw ng Sabat, yun lang ho yung sinasabi ng Levitico 23:3 na banal na pagpupulong. Wala po kasing ibang banal na araw upang gawin yun, kundi yung doon lamang sa araw ng Sabat ginagawa yun. Next question. Sunod na tanong. Ginagawa ni Pablo or ginaganap ni Pablo ang pagputol-putol o pagpipira-piraso ng tinapay sa unang araw ng sanglinggo. Gawa 20, versikulo 7. Sino ang tama sa inyo? Si Pablo o kayo? Pareho. Mali po kasi yung pagkakaintindi mo dyan sa gawa 27 eh. Yan ho ay Sabado ng gabi. Hindi ho linggo. Sabado ng gabi ginanap po yan. Magmamadaling araw or maghahating gabi. Okay. Oh. Yan ho. Pag-aralan nyo ho yung Greek niyan, ang nakasulat dyan ay Mia Sabaton. O Sabaton pa rin eh. Sabat pa rin ho yan. Next question. Okay, ngayon. Sabi mo, yan ay araw ng Sabado. Tapos sinabi naman dito, Yes. unang araw ng sanglinggo. Tinatanggap mo ba na ang Sabado ay unang araw ng sanglinggo? Oo o hindi? Ay hindi. Sabi ko nga sa iyo, ang nakasulat dyan, Mia Sabaton. Pagka sinabing Mia Sabaton, no, yan ay gabi. Oh, maghahating gabi ng Sabado. Kasi yung Sabado mismo, no, ikapito, at lumipas yung Sabat, which is yung from sunset to sunset, yung reckoning, no, ang pagsisimula ng unang araw para sa Hudyo, para sa Hudyo, paglubog ng araw, samantalang sa Hintil, yan ay pagpatak ng alas 12. No, kaya nga ang tawag diyan pa rin ay Sabaton. Okay. Sunod na tanong. Sabi mo, Sabado ito. Ang nakalagay dito, ng unang araw ng sanglinggo. Ang unang araw ng sanglinggo, tinatanggap mo ba na Sabado? Oo o hindi? Hindi nga po eh.
Kasi nga ho, yung konteksto ng talata mismo, no, ay Sabado ng gabi. Oh, Hies ho Sabaton. Oh, ito ho nakalagay sa Greko, Hies ho Sabaton. Ano ho ba yung Sabaton? Ay ano, Sabat? Oh, Hies ho Sabaton sa Greek. No, kaya kung marunong ho kayo ng Greek, hindi ho kayo madadaya. Okay, next question. Sabi mo Oh. na hindi linggo. Unang araw ng Sanlinggo ang sinasabi dito. Tinatanggap mo na nagkamali ang Biblia? Ikaw ang tama? Oo o hindi? 10 seconds. Okay, sa translation po yan may pagkakamali. Hindi ang Biblia. No? Translation, yung pagta-translate ng tao. Pero yung salita ng Diyos hindi nagkakamali. Hies ho Sabaton. Okay. Sunod na tanong. Kilala mo ba si Rome M. Serrano? Hindi. At Is- hindi ako hanapan ng tao. Doon Isa- kayo sa tanong, presinto tanong. maghanap ng tao. Okay. Tanong. Si Rome M. Serrano, isang Seventh-day Adventist, ay may aklat siya na tinatawag na diskarte ng mga atake. Rome M. Serrano ang nagsabi dito. Sabi niya dito, ang nakaintindi ka naman siguro ng Bisaya, babasahin ko sa Bisaya. Ang atong balay tipiganan sa pagkakaroon mao ang General Conference sa tibuok kalibutan. Usara ang atong balay tipiganan kay ang iglesia usa ka lawas ni Kristo. Tama ba si Rome M. Serrano na Seventh-day Adventist? Nagsasabi siya na ang iglesia ang isang katawan ni Kristo. Tama siya o mali? Okay, 10 seconds. Yung taong nagsulat niyan, ang tanungin mo, wala kang pakialam dyan eh. No? Ang pinag-uusapan natin, Next question, no, 10 seconds. Next question, 10 seconds. Okay. Sunod na tanong. Nakikita ko yung debate nyo ni Rian Fuentes. Tinatanggap mo na ang iglesia ang siyang katawan ni Kristo. Tanong, ang iglesia ba na katawan ni Kristo ay totoo o hindi? No. Bakit? Magkaiba po ang church and body of Christ. No? Dahil yung church, no? Again, yung church, no? Ay malayo ho yan. Yung body of Christ kasi is for Gentiles. No? Nasa Colossians yan. No, yung church naman, yun ay para sa Israelites. Next question. No? Doon ho yun sa kingdom Next dispensation. Okay. So sabi mo, iba yung church sa body of Christ. Ayon kay Pablo, sabi niya, ang iglesia ay ang katawan ni Kristo. Nagkamali pa si Pablo sa 7 sinabi niya. minutes Hindi. time. Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative. Dako tayo sa kanyang rebuttal, pero bago yan, shout out kay Tata Prahes. Sabi niya, nag-debate ang puro sulpot. Prince Joel Andrea, sabi niya, Bro Denmar Santiago, bakit nagluluto ka sa araw ng Sabat? Shout out din kay John Vic Danke. Support natin si Bro Denmar. Sherlyn Sumayang, sabi niya, puro ka lang tears, Bro Denmar. I-prove mo muna kung bakit ang SDA ang tunay na iglesia. Sabi ni Kit Pat, yan na, banat ng banat ka kasi Bishop, pag tinatanong ka na, wala kang maisagot. At shoutout din mga kapatid dito kay Gabino Mendoza. Ayan. So tuloy-tuloy tayo dito. Bishop Danilo, rebuttal, your time start now. Okay, maraming salamat kapatid na Rasya. No? Sabi ni Bro Denmar na ang church daw ay iba sa body of Christ. Babasahin natin sa Biblia kung ang church ay iba sa body of Christ. Ang nakalagay kung basahin natin ang Efeso Kapitulo 1, versikulo 22 at 23, ganito ang nakasulat. Efeso Kapitulo 1, versikulo 22-23. Sabi dito, at ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa, at siyang pinagkaluubang maging pangulo ng lahat ng mga bagay
sa iglesia na kanyang katawan, na kapuspusan niyaong pumupuspos sa lahat. Ang sabi ho ni Apostol Pablo, ang iglesia ang siyang kanyang katawan. Sino yung kanya na may katawan? Ay walang iba ho, ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ho, na ang iglesia ay ang siyang katawan ng ating Panginoong Hesukristo. In English, church, the body of Christ. Walang Seventh-day Adventist na mababasa sa Biblia. Binabasa niya kanina, Tito 2:13, Adventum, no? Yung salitang Adventum, nag-aantay daw ng Panginoon. Kaya ang Tito 2:13 ginamit niya. Pero doon sa kanyang pangalan, kung pag-aralan ng mga SDA yan, no? Pag-aralan nyo ng mabuti, huwag kayong paloko sa mga leader nyo. Pag-aralan nyo ng mabuti. Ang pangalang SDA or Seventh-day Adventist Church, yan ay nag-aantay sa ikapitong araw, hindi ho sa Panginoon. Ikinabit lang niya yung Tito 2:13, mga kapatid, no? So, tanong, sunod. Tinatanong ko siya, kilala ba niya si Romy M. Serrano? Si Romy M. Serrano ho ay isang international debater ng Seventh-day Adventist Church. Kung hindi kilala ni Bro Dinmar ito, kasi bago lang siguro siya sa Seventh-day Adventist, kasi nakita ko mga debate niya, dating Roman Catholic to lumipat sa Seventh-day Adventist. No? Galing sa Roman Catholic na hindi mabasa sa Biblia, pumunta naman sa Seventh-day Adventist, lalong hindi mabasa sa Biblia. No? Hindi niya alam, hindi niya kilala si Romy M. Serrano. Ito, ipakita ko. Aklat ni Romy M. Serrano, ayan o. Ayan o. Hindi mo lang mabasa siguro. Romy M. Serrano. Kilala ito ng mga Seventh-day Adventist. Bakit hindi mo kilala ito, Bro Dinmar? Sabi niya, ang ating bahay sentral ay isa lang, ang General Conference sa buong mundo. Sapagkat ang iglesia ay isang katawan ni Kristo. Itinanggi ito ni Bro Dinmar. No? Akala ni Bro Dinmar, wala akong aklat ng Seventh-day Adventist. No? So, itinanggi ito ni Bro Dinmar. Sabi niya, yung nagsulat doon nito, ang tanungin ko, no? Magsiyasat ka, kapatid, hindi mo yata alam ang mga ng Seventh-day Adventist. No? So ngayon, sunod. Sabi ni Bro Dinmar kanina, doon siya laging pumupunta sa Pangilin, doon siya laging pupunta. Yung paksa namin, tunay na iglesia, no? Tunay na iglesia. Ang Seventh-day Adventist, ang pangalan na Seventh-day Adventist, kailan ba na lumitaw ang pangalang Seventh-day Adventist, no? Ito, ang ngalan nga SDA, ayon pa rin kay Romy M. Serrano. Ang kanya aklat, ang diskarte ng mga atake, no? Ayon kay Romy M. Serrano, ang ngalang SDA, ang atong iglesia, ang atong iglesia, nakaintindi ito si Bro Dinmar ng Bisaya. Sa Tagalog, yung atong, sa Tagalog, ating. No? Ang atong iglesia na organisar sa tuig 1863. No? Og ang pangalan nga naaprubahan mao ang Seventh-day Adventist Church og narehistro kini sa federal government sa United States of America. Tingnan nyo, sabi niya may iglesia na doon sa ilang. Sabi niya 70 Adventist daw yun. Lumitaw pala yung 70 Adventist noong 1863, no? At hindi pala si Kristo ang nagtayo niyan. Bakit? Sinasabi dito ni Bro
Romy M. Serrano, ang atong iglesia. Sa Tagalog, ang ating iglesia. Sa makatwid, ay inangkin ng mga Seventh Day Adventists na ating iglesia. Hindi iglesia ng Panginoon yan. Inaangkin ng mga Seventh Day Adventists na ang ating iglesia ay naorganisar noong 1863. Tingnan nyo. Sabi niya, ang iglesia ng Panginoon, doon sa ilang. Seventh Adventist ba yun? Sabi niya, Seventh Adventist yun. No? Ngayon, naitayo pala yung iglesia doon sa Lumang Tipan. Bakit lumitaw yung pangalan na Seventh Adventist noong 1863 lamang? Ha? Sino ang nagtuturo ngayon ng katotohanan? Si Bro Dinmar o si Romy M. Serrano? Kapag totoo ang tinuturo ni Bro Dinmar, ay talagang mali si Romy M. Serrano. No. Na isang Seventh Day Adventist. Iwan ko kung anong posisyon nito ngayon ni Romy M. Serrano. Kung totoo si Bro Dinmar, nagkamali si Romy M. Serrano. Kapag si Romy Serrano ang totoo, si Bro Dinmar naman ang nagkamali. Kasi hindi pareho yung tinuturo nila eh. Hindi sila nagkakaisa sa turo. No? Iba yung turo ni Bro Dinmar, iba yung turo ni Romy M. Serrano. Ang sabi ni Romy M. Serrano, ang iglesia ay ang lawas ni Kristo, katawan ni Kristo. The church is the body of Christ in English. No? Ayan, no? Ayan, gusto ko ipakita. Ayan. Gusto kong makita niyo yan. Ang aklat na to, diskarte ng mga atake. Ngayon, si Apostol Pablo, isang apostol ng Panginoon, sabi niya, Epeso 1:22-23, ang iglesia ang sangkatawan ni Kristo. Sabi naman niya sa Colosas 1:18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Ibig sabihin, ang iglesia ang siyang katawan ni Kristo talaga. Body of Christ in English. Hindi ho Seventh Day Adventist. Ang gusto kong malaman ngayon ni Bro Dinmar na makabasa talaga siya na Seventh Day Adventist. Kasi kapag hindi niya mabasa yan na Seventh Day Adventist, hindi nagtuturo kasi si Pablo na Seventh Adventist. Sabi niya, malalaman ang iglesia sa turo. Ano ang tinuro ni Pablo, na apostol? Sabi niya, ang iglesia ang isang katawan ni Kristo. Galacia 1:8-9, na kung may magtuturo o may mangangaral na iba sa turo ni na Pablo, kahit anghel pa mula sa langit, ay itatakwil, no? Kasumpa-sumpa. Ang itinuro ni Apostol Pablo, ang iglesia, ang siyang katawan ni Kristo. Ngayon, gusto kong malaman ngayon na may mabanggit talaga si Bro Dinmar na sinabi rin ni Pablo na ang iglesia ay Seventh Adventist. Kasi turo makikilala sa turo. No? Ano ba ang itinuturo ng mga apostol? Yung mga apostol ba? Yung 12 apostol ba? Seventh Adventist ba yon? Hindi. Mababasa ho natin yan sa Epeso Kapitulo 4, 11 hanggang 12. Ang apostol ay ibinigay sa Diyos na sila'y maging apostol upang sa ika-uunlad o sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Hindi ho Seventh Day Adventist. Kaya gibang-giba ka, Bro Dinmar, no? Baka si Bro Dinmar, pagdating ng panahon, baka mag-body of Christ na rin to. Kasi mula siya sa Roman Catholic, lumipat siya. Nagsusuri to Kaya salamat, Bro Dinmar, na hinahabol mo ako. Nalaman mo ngayon na may iglesia pala na nakasulat sa Biblia na Okay, maraming salamat, Mr. Moderator. Okay, so dyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng Seventh Day Adventist, your time start now. Okay, question. Saan mababasa sa Biblia, letra por letra, na ang tunay na iglesia ay makikilala sa pangalan? Saan po natin, ulitin ko yung tanong saan natin mababasa
sa Biblia, letra por letra, yung salitang ang tunay na iglesia ay makikilala sa pangalan. Saan po yan sa Biblia? Chapter and verse. Sagot. Efeso 1:22-23. Sabi ni Pablo, ang iglesia ang siyang katawan ni Kristo. Si Pablo ho ay hindi nagtuturo ng kasinungalingan. Siya ho ay nagtuturo ng totoo o katotohanan. Sinabi niya, ang iglesia ang siyang katawan ni Kristo. Yon ang sagot. Next question. Uulitin ko ang tanong. Saan mababasa? Mababasa ba sa Biblia yung pamantayan ninyo, letra por letra, na quote-unquote, makikilala sa pangalan? Yung word na makikilala sa pangalan, mayroon po bang talata niyan? Mababasa ba yun sa Biblia? Yes or no? Yes, meron. Meron. Basahin ko. Ayon sa... Basahin ko. Teka. Naghahanap to eh. Saan daw eh? Basahin natin. Santiago 2:7. Hindi ba't sila rin ang dumudutsa sa marangal na pangalan na ibinigay sa inyo ng Diyos? Okay. Pangalan. Okay. Ang tanong. Okay, tanong natin. Diyan sa Roma 3:7, may mababasa ba na makikilala sa pangalan? Meron ba o wala? Hindi ko sinabi ang Roma 13, ang sinabi ko Santiago, kaaplido mo to eh, Santiago 2:7. Sabi dito, hindi ba't sila rin ang dumodusta sa marangal na pangalan na ibinigay sa inyo ng Diyos? No? Sa marangal na pangalan na ibinigay sa inyo ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, ang iglesia ang siyang katawan ni Kristo. Kaya tinutunan mo ngayon. Okay, next question. Diyan nga sa Santiago 2:7 na gamit mo, may mababasa ba tayo, quote and quote, makikilala sa pangalan? Meron ba o wala? Meron. Ayan. Balikan ko, basahin ko nang marinig mo ng maayos. Hindi ba't sila rin ang dumudusta sa marangal na pangalan na ibinigay sa inyo ng Diyos? Yan. Marangal na pangalan na ibinigay sa inyo ng Diyos. Pangalan. Church, the body of Christ, according to Apostle Paul. Hindi Seventh-day Adventist. Uulitin ko na naman yung tanong. Verbatim, nakasulat ba dyan yung makikilala sa pangalan? Kasi may mababasa tayo sa Juan 7:17 na makikilala sa turo. Ngayon ang tinatanong ko, may nakasulat ba dyan, letra por letra, makikilala sa pangalan? Meron o wala? Meron. Basahin ko ulit. Basahin ko ulit. Na sila rin, kasama na si Santiago dito na Dinmar, hindi Santiago na Apostol. Sabi dito, hindi ba't sila rin ang dumuduksa sa marangal na pangalan na ibinigay sa inyo ng Diyos? Ayan. Nilapastangan mo ang pangalan na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia. Ayon kay Apostol Pablo, ang iglesia ang siyang katawan ni Kristo. At ang sulat ni Pablo ay mula sa Diyos, hindi mula ng ibang tao. Yan ang sagot. Okay, next question. Uulitin na naman natin. Sa Juan 7:17, may nakasulat doon, makikilala sa turo. Yung pinaka-wordings na makikilala sa turo. Sa Santiago 2:7, walang halong pagsisinungaling. May nakasulat ba makikilala sa pangalan? Meron ba o wala? Meron. Tingnan nyo. Ang nakasulat dito, ganito. Di ba't sila rin ang dumudusta sa marangal na pangalan na ibinigay sa inyo ng Diyos? Ano bang pangalan na ibinigay ng Diyos sa kanyang iglesia? Ayon kay Apostol Paul, ang iglesia ang siyang katawan ni Kristo
at ang sulat ni Pablo mula sa Diyos. Kapatid, ayan, balikan mo ang tanong, babalik ko naman sa iyo ang sagot. Ayan. Okay, next question. Puntahan natin yung Santiago 2:7. Okay. Okay, puntahan natin na. Wag ka wait lang. Puntahan natin. Okay. Dito sa Santiago 2:7 nakikita mo, saan dito mababasa yung sinasabi mong makikilala sa pangalan? Babasahin ko Hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo'y tinatawag. Yung salitang makikilala, nasan dito? Ayan, yung marangal na pangalan na sa inyo'y itinatawag, nilapastangan. Sino naglapastangan? Ang Seventh-day Adventist, kasama na ka dyan, bro. Dinmar, no? Nilapastangan mo, tinututulan mo ang Church, the Body of Christ. Sabi ni Pablo, ang iglesia ang katawan ni Kristo. Ang katawagan sa iglesia ay ang katawan ni Kristo. Ngayon, ang sulat ni Pablo, mula yan sa Diyos. Yan ho ang pangalan na itatawag sa kanyang iglesia. Okay, next question. Dito sa Santiago 2:7. Okay, yes, mababasa yung pangalan. Yung salitang makikilala, may nabasa ka ba sa talata na makikilala diyan sa talatang 7? Ito yung naka-highlight. Meron ba o wala? Meron. Hindi baga nilapastangan nila yaong marangal na pangalan. Naubos so yung nagtatapos ang second stage. Hindi naman nakapagtanong. At dako tayo sa final conclusion mga kapatid, at mauna dito ang ating negative, mahuli ang ating affirmative. Pero bago yan, shoutout muna kay Reme Diretso. Hindi nakakaintindi ng tanong itong si Bishop. Sabi naman ni Rose Ugates, watching from Alicia Sambuanga, Sibugay. Tata Parahes, sabi niya nag-debate ang puro sulpot. Prince Joel Andrea, Bro Denmar Santiago, bakit nagluluto ka sa araw ng Sabat? So ito yung kanina. So mga kapatid, dako tayo sa final conclusion at bilang negatibo sa ating paksa na ang Seventh-day Adventist ang tunay na iglesia na itinayo ni Kristo. Bishop Danilo ng Church, the Body of Christ, your time start now. Okay. Salamat Bro Orasya, ang ating moderator ngayon. Pinatutunayan ni Bro Denmar na ang tunay na iglesia ay makikilala sa turo. No? Ano ba ang itinuturo ni Apostol Pablo sa iglesia? Ang iglesia, sabi ni Pablo, ang siyang katawan ni Kristo. The church is the body of Christ. Colosas 1:18. Efeso 5:23. Si Kristo ang tagapagligtas ng iglesia na kanyang katawan. Hindi ho Seventh-day Adventist. Walang Seventh-day Adventist yan. Tingnan nyo. Efeso Kapitulo 3, versikulo 4 hanggang 6. Ang iglesia ay tinatawag din na katawan ni Kristo. Maging sa mga Hudyo at sa mga Hintil, sila ay kaanib sa iglesia na kung tawagin ay katawan ni Kristo. Ang mga apostol, tingnan natin ang mga apostol, kung totoo bang body of Christ ang mga apostol. Baka ang mga apostol Seventh-day Adventist, no? Basahin natin sa Biblia kung ano ang nakasulat sa Biblia. Ayon sa Efeso Kapitulo 4, talata 11 hanggang 12. Basahin natin ang Biblia, kung ano ang nakasulat. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. O tingnan nyo, ang mga apostol, ginawa sila na maging apostol upang sa ikatitibay ng katawan ni Kristo.
Hindi ho Seventh-day Adventist. Kung Seventh-day Adventist, palagay natin kung Seventh-day Adventist, sinabi sana ni Apostol Pablo dito, upang si kauunlad o ikatitibay ng Seventh-day Adventist. Oh, ang sabi ni Apostol Pablo, katawan ni Kristo. Kaya yung mga followers ni Jesus na nasa Korinto, unang Korinto 2:27, sabi ni Pablo, you are the body of Christ and the church. No? O sa gibutan dito sa church, ang apostol first, apostle, no? So, ngayon, sabi niya, iba daw yung church sa body of Christ. Iwan ko kung nagsasabi ng totoo si Bro Dinmar, nagkamali si Pablo. Kasi sabi ni Pablo, the church is the body of Christ. Sabi ni Bro Dinmar, ang iglesia ay ang church iba sa body of Christ. O, ang tinuturo ni Bro Dinmar, iba sa turo ni Pablo. Ano bang sabi ni Pablo? Doon sa Galacia 1:8 hanggang 9. Kung mayroon mang nagtuturo na iba sa aming ipinangaral sa inyo, kahit kami man, o kahit anghel mula sa langit bababa dito, kung sila'y nagtuturo sa inyo ng iba sa aming itinuturo, siya ay itatakwil. Tingnan nyo, katatakwil-takwil talaga ito si Bro Dinmar. Ang sabi talaga na po sa Pablo, ang iglesia ay siyang katawan ni Kristo. Sabi niya, hindi, Seventh-day Adventist, pinatunayan niya eh. Sabi niya, patutunayan ko ang iglesia itinayo ng Panginoong Jesucristo ay Seventh-day Adventist. Ngayon, pinatunayan niya kanina na ang iglesia daw nakatayo na sa lumang tipan. Sinabi ni Pablo ni Jesus Christ sa bagong tipan. Sino bang nagsasabi ng totoo? Si Jesus Christ na nagsasabi doon sa Matthew 16:18 ay tatayo ko ang aking iglesia? O si Bro Dinmar na sabi niya na doon sa lumang tipan nakatayo na, no? Kaya lang nakadapa, no? Mayroon bang nakatayo na nakadapa? Okay. So, ang Seventh-day Adventist Church ang Seventh-day Adventist Church, hindi yan ang tunay na itinatag ni Panginoong Jesucristo, kundi ni Ellen G. White. Si Ellen G. White ho ang nagtatag niyan, mga kapatid. No? So ngayon, salamat Bro Dinmar na ikaw nakipag-usap sa akin nang nalaman mo na ang tunay na iglesia ay ang katawan ni Kristo. Sinang-ayunan yan ni Romy M. Serrano na isang Seventh-day Adventist na international debater ata yan si Bro Romy M. Serrano. Maraming salamat Mr. Moderator. Okay, so sa hapong ito, hanggang dyan lang. Okay, so dyan nagtatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na ang Seventh-day Adventist, mga kapatid, ang tunay na iglesia na tinayo ni Kristo. Brother Denmar Santiago ng SDA, your time start now. Ay, hanggang po sa dulo talaga, no? Hindi ko lang ma-express, no? Kasi hindi lang po pala sa Greek, hindi marunong si pastor or si bishop. Kundi pati sa Tagalog, hindi siya marunong. Dito sa Santiago 2:7, maliwanag. Hindi ba nila pastangan nila yung marangal na pangalan? Walang mababasa dito na makikilala sa pangalan. Kasi yung standard nila gaya ng Iglesia ni Cristo. Pag tinanong mo Iglesia ni Cristo, ang daming nakaregister na Iglesia ni Cristo. Pagka sinabi Church of God, ang dami rin nakaregister sa sect na Church of God. Oh, eto, no? Hinanap natin yung Church of the Body of Christ. May nakatala 200 churches. Ang isang prominente, ang isang prominente, nasa United States. Halimbawa, alin kaya sa dalawa ang tunay na iglesia? Yun bang kinaaaniban nung ating pastor na kausap? Bishop na ating kausap? O itong church, the body of Christ, inspiring, sabi dyan, no? Inspiring body of Christ. Ayan, no? Ayan, no? Sinearch natin sa sa Google. Ayan, no? Ano sabi ni Google? Okay. Paki-zoom. Yan, zoom. Zoom natin. Ano sabi ni Google? There is one prominent church organization known as Inspiring Body of Christ Church.
is non-denominational based on United States. Alin sa kanila ang tunay? Yun bang nasa Estados Unidos o itong church na kinaaniban ni Bishop? Ayan, meron hong 200, hindi lamang ho yan. Mayroon pang 200 na pangalan Church Body of Christ. Alin po sa 200 na ito ang tunay? Kaya hindi ho basihan sa Biblia yung pangalan. Ang basihan sa turo. Makikilala sa turo. Ano yung turo? Ang turo, yung malinis at maruming pagkain, yung distinction, yung 10 utos, at yung Sabat, Ezekiel 44:23. Ngayon, hindi niya natibag yung ating poste na Mateo 16:18. Bagkos ang ginawa niya, nagkwento siya. Nagkwento siya. Bakit? Si Apostol Pablo, mga kapatid, ayon dito sa unang Korinto 3:10. Ito unang Korinto 3:10. Ang sabi dito, King James Version tayo, yung kanyang paboritong salin, according to the grace of God which is given unto me, as a wise, sabi niya, I lay a foundation. Si Apostol Pablo pala, naglay ng foundation. Ibig sabihin, si Pablo founder din. So, hindi pala si Kristo ang founder. Ganun yung argument mo. So, yung argument pong yan, mali. Mali. Kaya dito, lumilitaw, mga kapatid, wala talagang naitayo kasi hindi po pinangalanan na body of Christ ang tunay na iglesia. Manapa, magiging kalituhan sa marami, alin sa 200 na churches, Protestant churches, na nakapangalang body of Christ ang aaniban ng isang tao kung ito nga yung tunay na pangalan. Kasi ang dami nila So, sino sa kanila? Sila muna magdebate. Kaya dito, ang Seventh-day Adventist, mga kapatid, kami ho ang tumutupad dito sa Apokalipsis 12 na 1,260 days. Yan ho ay 538 to 1798. Nag-stretch po ito, na Daniel 8:14, yung 2,300 days mula 538, 457 BC hanggang 1844, yung pagtatayong muli ng templo. Kaya nga binabanggit ko ito kanina itong Amos 9:11, pagtatayo ng templo, na sabi niya sa Gawa 15:16 ay muling itatayo. Kailan yan? Sa panahon ng Panginoong Hesukristo. Yan. Kaya sabi doon ng Panginoong Hesukristo, itutumba ninyo, itatayo ko sa 3 araw. Yun naman pala, itatayo pa lang. Kaya kasi natumba itinumba ninyo, itatayo ko sa 3 araw. Yun naman po pala itatayo. Hindi nyo po nakuha yun, yung talatang yun. Okay, so dyan nagtatapos ang debate natin between SDA, mga kapatid, at CBC. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa ating audience at nanonood. Meron tayong 40 live comments, 40 din na live, halos 40 live viewers. Unahin natin si Brother Denmar. Bro, pasalamat bro. Okay. At ang lahat ng kapurihan at kalwalatian ay sa ating Panginoong Diyos na nag-iisa ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, pinapasalamatan din natin ang bumubuo sa ABIM, sa Advent Biblical International Ministry, gayon din sa 3A Media, at sa Adventist Faith Defender. Yan yung ating mga kasama na mga apologists, diyan, At ngayon, pinapasalamatan din natin siyempre ang ating non-SDA manager, Brother Rasha Vista. Yan. Hindi po ito bias, bagaman ito ay Katoliko, ito rin po ay aming non-SDA manager. Tagahanap po namin ito ng kaaway dito sa kanyang platform. At pinapasalamatan natin si Bishop Danilo. Talaga naman makisig at talaga namang mahusay. At sa lahat ng mga nanonood at sa followers ko sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok at sa Instagram, maraming salamat po. At lastly,
Ngayon pong darating na Sabat, tayo po ay nasa San Marino SDA Church, dyan po sa Salawag, Dasmariñas, Cavite. Bibisita po tayo dyan para magbigay ng mensahe ng ating Panginoon. No? Kaya kayo'y patuloy na sumampalataya, mga kapatid, sa Ebanghelyo ng ating Panginoon na si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mag-Adventist ka na bago pa dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Maraming salamat and God bless sa inyo lahat, mga kapatid. Okay, at syempre, pasasalamat din, Bishop Danilo. Maraming salamat, Bro Rasya, no? Ang ating moderator ngayon at lalong-lalo na sa ating kausap ngayon, Bro Denmar Santiago. Maraming salamat, bro, no? Na nagkausap tayo sa hapong ito. Maraming salamat din sa mga sumusubaybay sa Russia TV, sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga 70 Adventists, no? At sa lahat ng sakop o iglesia ang katawan ni Kristo, members ng iglesia ang katawan ni Kristo or Church, the Body of Christ. Maraming salamat sa aming Supreme Bishop sa Church, the Body of Christ, Apostol Bonifacio Limosnero Ocol. Apostol, maraming salamat ho. At sa lahat ng mga Church, the Body of Christ, Faith Defender, no? Sa lahat ng mga Church, the Body of Christ, Faith Defender na nanonood ngayon, maraming salamat. Sa darating na 13 hanggang 16 ng Nobyembre, sa buwang ito, andyan ho tayo sa Aksasol Titay, Zamboanga, Sibugay, no? Doon ho ang ating Supreme Council meeting. Doon gaganapin ho ang ating Supreme Council meeting. Lahat ng mga bisyap, nanyanyahan ko na pumupunta kayo sa binyo natin sa Zamboanga, Sibugay, no? Doon ang ating Supreme Council meeting. Maraming salamat. Ako po muli, si Bishop Danilo Sumayang Jr. ng Church, the Body of Christ. Maraming salamat po, mga kaibigan at mga kapatid. At lalong-lalo na sa ating moderator. Maraming salamat at magandang hapon. Russia TV, gusto nyo magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala sa pa din sa ating pagmumoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Brother Denmar Santiago ng SDA at Bishop Danilo ng CBC, mga kapatid. At pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran. At meron tayong mga kondisyon ng ating mga debatista gaya ni Brother Denmar Santiago. Meron silang kondisyon na dapat open cam. At syempre, meron kayong obligasyon din sa platform, mga kapatid. So, please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, mga kapatid. Search nyo lang sa YouTube yan. Dahil ang debate na ito ay pupunta doon. At syempre, pakifollow na din ang dalawang ito. Brother Denmar Santiago ng SDA kung gusto nyo magsuri sa Seventh-day Adventist. At dito din kay Bishop Danilo, mga kapatid, kung gusto nyo magsuri sa CBC, mga kapatid. At please follow din sa aking Facebook, mga kapatid, Russia Vista, dahil dito ako laging nagpo-podcast at nagla-live ng mga debates, mga kapatid, gaya nito. So maraming salamat, mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart real.